Dahil nga mga idol sa karami-raming malalaking pangalan ang kinuha ng Los Angeles Clippers nitong off-season na siyang nagpalalim ng kanilang lineup, inaasahan sana na magdodomina agad sila sa kanilang mga laro. Ngunit sa kasamaang palad, hindi man lang yan nangyari matapos silang maagang tambakan, dominahin ng Utah Jazz. Simula umpisa hanggang sa pagtatapos, 129-108, hindi nga sila nakapalago, nakasabay man lang sa ipinakitang lakas ng batang team ng Utah Jazz. Hirap na hirap nga silang sabayan ang pace ng opensa ng kalaban since kahit anong adjustment sa depensa, hindi pa rin nila ito napipigilan. Sinabayan pa ng pag-struggle sa shooting ni Kawhi Leonard sa pagtatala lamang ng 10 points at si Bradley Beal na meron lamang 5 points. Kaya karamihan sa mga analyst nagsasabi ito ang epekto ng pagkakaroon ng Clippers ng mas matatandang player na hindi kayang sumabaya sa bilis ng pace ang laro. Pero hindi pa rin naman huli ang lahat para sa Clippers dahil maaari para naman silang bumawi sa mga susunod na laban. Samantala, isang araw matapos matalo ang Los Angeles Lakers, balik practice nga ang team sa kanilang facility para paghandaan ang next game kontra sa Minnesota Timberwolves. Inaasahan marami silang gagawing pagbabago sa rotation at aayusin ang gagawing play. Kailangan rin naman nilang mas maging pisikal kapag kalaban ng malalaking player ng Timberwolves. Ibig sabihin, kailangan ng iba nilang mga players na mag-step up kung gusto man nilang manalo at maiwasan ang pagbagsak sa 0-2 record. Ngunit kahit kakaumpisa pa lang ng season, may ilang analyst nang nagsabi na malaki ang posibilidad na maaga silang bumagsak at kapag nangyari yan, dito mapipilitan ng front office na i-trade ang tatlong nabanggit na player na sina Rui Hachimura, Gabe Vincent na hanggang ngayon napaka-inconsistent. Samahan mo pa ni Maxi Kleber na hindi magamit ng Lakers dahil sa tuloy-tuloy na injury. Kaya mas mabuti kung gagamitin na lang nila ito bilang mga trade asset. Sa kabilang banda, tagumpay ang Philadelphia 76ers na makapag-comeback sa opening game laban sa Boston Celtics, 117-116 matapos silang magkaroon ng scoring run sa fourth quarter na pinangunahan ni Tyrese Maxey na merong 40 points at 6 assists. Bagamat struggle dito ang superstar big man na si Joel Embiid, gumawa ng 4 points, 6 rebounds sa kanyang 1 out of 9. Nag-step up rin naman dito ang rookie na si VJ Edgecombe na nagdala ng kanyang debut game, 34 points, 7 rebounds, 3 assists. Napaka-agresibo, napaka-eksplosibo nga nitong gumalaw kung saan hindi talaga nyo akalain na isa lamang siyang rookie. Kaya dahil nga sa naging performance ngayong araw, maraming mga analysts ang nagsabi na si VJ Edgecombe ang inaasahan na magiging rookie of the year ngayong season basta't manatiling healthy lamang ito sa kanilang kampanya. At yan ang inaabangan ngayon ng mga fans dahil mukhang anak nga ito ni Jimmy Butler. Anong masasabi nyo dito mga idol?